Japayuki. Yan. Just always promise about your undying kiss inside. Yan ang gusto ko. Gusto mo bang matutong maggitara? Siyempre dapat kailangan mo ng sariling gitara, gaya nito. Dito sa video na ito, i-guide kita kung anong mga gagawin mo bago ka bumili ng gitara. Pag-usapan natin yan mamaya pagkatapos ng ating intro. Welcome po muli mga classmates sa Rad Guitar Channel. Maraming salamat po muli sa Diyos at tayo po ay nagkaroon na naman ng pagkakataon na makapag-vlog at makapagbahagi po sa inyo ng kaunting kaalaman. Sana po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aming channel. At nag-upload po ako ng mga video tulad po ng pag-aalaga ng rabbit, video editing, YouTube tutorial, at nagre-review rin po tayo ng mga item na nabibili po natin sa online na ating pong ginagamit dito po sa ating channel. At ngayon nga po ay mag-share po ako sa inyo ng mga ilang tips o guide kung anong gagawin po natin pagka tayo ay bibili ng gitara. So yan po. So maraming salamat po kung kayo po ay naka-subscribe na. Naku, maraming salamat po. Sana po ay pakishare na rin po ang ating video para po sa iba naman na ating mga classmates na gustong malaman kung ano yung gagawin nila sa pagbili nila ng gitara. So tuloy po tayo. O ang ating unang gagawin, step number 1 ay dapat i-consider natin yung ating budget. Kasi dapat pag-isipan talaga natin yung ating budget kung magkano. So ang ma-i-advise ko based sa aking experience, dapat sana talaga ay ipunan po natin yung ating bibilhing gitara. Ba, mabuti yan. Po talaga ang pagkakaiba ng yung mura lang. So yan, around mga 3,000 pababa. Dun sa compare mo na dun sa 5,000 pataas. Ang gastos mo! So mamaya po sa pagpapatuloy ng ating video, malalaman po ninyo kung bakit mas maganda yung medyo, sabi pa nga nila, may presyo. So hindi naman po ganun hindi naman natin kailangan na sobrang mahal. Tulad po nung brand na Taylor o Martin, yan po, mga mamahali po ng mga brand na gitara po yan. Ano may sabi sa inyo? So kahit po mga start lang tayo sa 5,000 o 6,000, so okay na po yun. Compare naman doon sa medyo mababa siya, siyempre pagka mura, yung mga materials na ginamit doon, kaya nga po na ibebenta nila ng mura yun. Dahil siyempre medyo yung materials na ginamit, hindi katulad ng quality na ginamit doon sa mga medyo may presyo. So yun po ang first step na dapat natin o first tips na aking ma-share sa inyo. So kailangan po talaga pag-isipan natin, pagplanuhan yung budget. Yan po ang number 1. 1-0. Ang step number 2. Step number 2. O ang tips number 2 natin, siyempre yung pag-isipan natin kung anong klaseng gitara. Kung acoustic guitar ba, tulad nito. Ito po yung acoustic. So gumagamit siya ng steel string. So, ayan yung mga string niya. Ayan. So, ito yung acoustic guitar. Kung ito po ba yung gusto ninyo, so, kailangan talaga pag-isipan. Everybody, gamitin natin ang utak natin. Gamitin. Huwag patulugin yan. Gamitin yan. Ang isip. O gusto ninyo ng nylon naman. So, ang nylon, kunin ko lang po Bukas na lang, o sa makalawa, okay lang kalibre. Nakita lang ako, dito na ako. Ito naman po yung nylon. Ito na yung nylon guitar. Pag-iisipan din po natin yan kung ano yung gusto ninyo. Normally, pagka ganitong gitara, mukhang classical. So, ito yung acoustic. So, ito ang nylon. Medyo mataba po ang kanyang string. Mga classical, itong mga ganitong classical guitar.
Oh, ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh. Hindi maintindihan ba sinabi? Guitar. So matataba po yung string niya. So ayan oh. Compare po sa mga ganitong gitara. Steel string. Ito nylon, kanyang string. Ayusin mo ah. Pag-isipan po ninyo yan kung alin po yung gusto ninyo. Nakikita ko na ngayon kung anong gagawin ko. Kaya kung gusto naman po ninyo yung ganito, electric guitar. Alright, rock and roll to the Ayan, world. kailangan pag-iisipan po ninyo kung anong klaseng gitara ang type ninyong bilhin. Ang hirap talaga kumita ng pera, no? Kung hingin niyo po yung aking opinion, kung ano po ba yung mas magandang bilhin muna kung tayo po ay nagsisimula pa lang mag-gitara. Para po sa akin, kung ako po ang inyong tatanungin, ang bilhin po muna ninyo kung tayo po ay beginner pa lang, nag-aaral pa lang o nagsisimula pa lang talaga mag-gitara, ang kunin po ninyo yung acoustic tulad po nito. Ayan. Kasi po medyo mas maganda siyang gamitin pagka tayo ay nagsisimula. Kasi kung sa nylon tayo magsisimula gumamit, so medyo mahihirapan ka dahil matataba yung kanyang string. Tsaka malapad yung kanyang fretboard. So medyo mahirapan kang tipahin, lalo kung medyo kaliitan lang yung iyong kamay. So mahirap. Ganun pala yun. So maganda ang kung nagsisimula pa lang tayo, yung mga acoustic guitar ng ganitong ang inyong bilhin muna. Hindi totoo yan. Bola lang yan. 2-0. Tapos ang kunin nyo pala yung may pin. Ayan, sa kanyang bridge. Ayan. Meron po kasi mga bridge na yung wala pong pin. Nandito po sa ilalim yung mga string niya. Suksukan ng kanyang string dito po sa ilalim. So wala po siyang pin. Normally yung mga ganun pong klaseng gitara walang pin, doon po yun sa mga low end, yung mga mura lang na gitara. So madali po siya. Kasi pagkakatagalan, wala pa siguro ilang taon o baka nga ilang buwan lang, so lumulubog po yun. Oh no! So hindi siya maganda. Mangkunin nyo po yung may pin siya. Ayan, yung kanyang bridge. Buti naisip mo yan. Ayan po. Ang tip number 4 natin, kailangan po natin talaga na mag-search about doon sa gusto ninyong gitara. Halimbawa, ang gusto ninyong gitara acoustic. Ano bang brand ng acoustic guitar ang inyong gusto? So available naman po yan sa Google. Search nyo po kung anong brand ang inyong mga gustong bilhin na kaya ng inyong budget. So, marami naman po mga kilalang brand. Hindi na lang po ako magbabanggit ng mga brand ng gitara. Search nyo na lang po sa Google kung anong klaseng gitara ang inyong gusto. Doon ay malalaman po ninyo yung mga materyales o anong ginamit doon sa gitara na gusto ninyo. Tip number 5 po na dapat natin i-consider din, dapat natin isipin kung brand new ba yung ating bibilhin o second hand. Para sa akin po, kung kayo po ay nagsisimula pa lang, ang bilhin nyo po yung brand new na po ang inyong bilhin. Ngayon po, kung meron po kayong kakilala na kamag-anak, kaibigan na marunong na mag-gitara, so pwede nyo po siyang pakiusapan na samahan kayo o siya po yung tumingin ng second hand na gitara na nakita po ninyo o gusto ninyong bilhin. Ang tip number 6 po natin ay consider din natin siyempre yung size ng gitara na ating bibilhin. So yung mayroong mga full size, may mga iba-ibang size po kasi ang acoustic guitar. So kunin po ninyo kung ano po yung size na komportable kayo na ganito gamitin. Pumunta kayo sa store, tingnan po ninyo kung komportable kayong gamitin siya. Yan po yung ating dapat na i-consider din. No? Yan po yung tip number 6 natin. Ang tip number 7 natin na dapat nating pag-isipan kung bibili ba tayo sa online o dun sa actual na tindahan, sa store. So mas maganda po para sa akin po, no? Dun sa actual na tindahan. So, meron naman siguro mga medyo malalapit na tindahan sa inyo ng gitara. So dun po kayo bumili para maititest po ninyo yung gitarang bibilin ninyo, makikita po ninyo yung mga anong klase, so, kung makinis siya,
So, lahat matitest po ninyo. Hindi po katulad sa online. So, sa video nyo lang makikita. So, meron naman mga online store ng gitara na mapagkakatiwalaan. Pero, siyempre, para lang po sa akin, mas maganda po talaga dun sa actual na store nyo bibilhin. Kasi pagka sa online at nagkaroon ng problema, nakaka-stress, no? Pagka ibabalik pa natin, kahit sabihin pa napapalitan nila, so sayang din po yung oras para tayo ay magbalik pa ng item natin na bili kung may diferensya. Ang tip number 8 natin, kung tayo ay bibili ng gitara sa store o sa tindahan, kung meron po kayong kamag-anak, kakilala o kaibigan na marunong, mas maganda po magpasama tayo o isama natin po sila. Kahit na ay libre na natin sila sa merienda, no, para makasiguro tayo na yung mabibili natin ay maayos na klase ng gitara. Kasi kung minsan hindi naman po natin nilalahat pagka sa salesman nung tindahan, kung minsan ay yun ang sabi nung iba na naririnig ko, kung ano yung klase ng gitara, halimbawa acoustic, i-offer sa'yo yung hindi gumagalaw, o yung hindi nabibenta na gitara. So papaano sa'yo yun, sa sales stock ka hanggang sa mapapabili ka, hindi mo alam, ay kaya yun ay matagal ng stock. So dapat talaga ay mas maganda, no, na meron tayong kakilala na kasama natin sa pagbili ng gitara. Niliwanagin ko lang po, baka magalit po yung ibang mga salesman. Hindi naman po lahat ng nagtitinda ng gitara ay ganun po ang ginagawa. Hindi talaga ayaw mo yata magtiwala sa amin, bantay o salesman. Ayun po muna ino-offer nila para nga naman mabenta na yung matagal ng stock doon sa tindahan. So sana po ay ingat po tayo doon. Ang laki na magiging kaso mo, tandaan mo. Kung bibili po tayo ng gitara sa mismong store, kung meron po silang available na hindi naka-display, so yun po yung ating kunin o i-test o ipatest natin dun sa kasama natin na marunong. Kung meron po, pero kadalasan po kung ano yung naka-display, yun na po yung talagang isang stock nila, wala na pong iba. So kung meron lang po available, so yun po yung ating kunin, yung hindi naka-display, yun po yung ating i-test. Pero siyempre, kung halimbawa hindi nga siya naka-display, pero mas maayos naman yung naka-display, kaya ititest wala naman po kayong kakilala na pwedeng isama pagka bibili kayo ng gitara, pwede naman po kayong makiusap dun sa salesman o kung sino man yung nag-a-assist o nagbabantay dun sa tindahan ng gitara. Magpatulong kayo magpa-assist. Sabihin nyo, sir, gusto ko sanang bumili ng gitara. Sabihin nyo pong ganun. Ang budget ko po ganito, bawa 5,000. Alin po ba dyan yung mga gitara ninyo na ganito lang po ang budget? Ayun po, patest po, patulong po kayo na ma-assist kayo. Patugtog nyo po sa kanya o pa-play nyo po. Tapos pakinggan po ninyo mabuti. Siguro mag-try kayo o magpa-try kayo sa kanya ng dalawang klaseng gitara. So pagpilian nyo po dun sa dalawa kung talaga yung gusto ninyo. Pero sana po bago kayo pumunta sa store, na-search nyo na yung gusto ninyong gitara, kung yun ba talaga. Ako po kasi nung bumili ng gitara, pinuntahan ko muna yung tindahan. Siguro mga 3 yata yung aking napuntahan na store o tindahan. Mga 3 o 4. May pinuntahan ko kasi si Fermata. Patago yung lugar. Guitar Pusher sa SM North, no, sa baba. Tanong nyo lang po ninyo kung saan doon yung tindahan ng mga gitara. Sa bandang baba po siya ng SM North. Tabi-tabi na po sila doon, mga tindahan ng gitara. So ikot-ikot po muna kayo. Tingnan niyo po muna kung ano yung unit na gusto ninyo. Sulat ninyo o kaya picturean nyo. Pwede naman po yan. Paalam kayo. Sabihin nyo na pwede ko bang ma-picturean to, sir. Tingnan nyo po yung price para meron ko idea kung magkano. Yan, ikot po kayo sa mga tindahan. Pagkatapos, mag-decide kayo kung ano bang unit. Pili kayo mga dalawang klaseng model ng gitara. Search nyo kay Google.
Tingnan nyo yung mga reviews. Yan, may mga reviews naman yan kung maayos ba yung gitara na yun na yung napili. Tapos pagka nakapili na kayo, nakapag-desisyon na kayo kung anong klaseng model, so pag bumalik kayo dun sa store, alam nyo na kung ano yung papatest nyo doon sa salesman o yung mag-a-assist sa inyo. Kung wala kayong may sasama na kakilala na marunong sa gitara. Tapos wag po kayong mahiya na magpa-assist sa kanila kasi hindi naman po bariya lang o 500 lang yung inyong bibitawan na pambili ng gitara, lalo kung medyo may kamahalan. Nagaya po nun, kung 5,000 pataas, medyo medyo mahal na. Mahal ba yun? Pero wag naman po sana yung parang Tama na yan. Ating gabi na. Matulog ka wag naman. po sanang sobra naman. Tapos hindi naman pala tayo bibili. Huwag naman po ganun. Tignan natin kung anong store yung merong available dun sa unit na gusto mo. Tapos doon mo na po ipatest sa kanya o dun sa nagtitinda. Kayong mga dalawa sigurong klaseng gitara. Kung meron yung hindi naka-display, yun ang inyong ipatest. So pakinggan nyo pong mabuti. Tapos tulad po nung sinabi ko po sa inyo kanina, usisain din po ninyo o tignan. Bukod po dun sa salesman na tinitingnan din niya kung maayos ba yung gitara. So tingnan nyo din po. Kasi baka mamaya meron siyang nakita doon na may diferensya tapos kayo napansin nyo o parang maagapan. Pero pagka ganun parang niloloko ka nung salesman. Wala makakapigil sa akin. Tandaan nyo, tutuloy ko demanda ko. Makukulan! Punta ka na lang doon sa ibang tindahan na lang. Okay. O pagka nabisto mo na sasabihin maayos, tapos meron kang nakita na may sira o may diferensya, o may gas-gas, tapos sasabihin maayos naman, malinis. So ingat po tayo sa pagpili. Po pala mga classmate, kung gusto po ninyong malaman kung saan po yung store ng Fermata Store. Video ko po kasi yung pagpunta ko po sa Fermata Store nung ako po ay bumili sa kanila ng NUX MG30. Yun po yung gitara multi-effects. Nung nagpunta po ako sa kanila, so tinry ko po na kunan ng video magmula po dito sa amin hanggang doon po sa kanilang store dito sa Quezon City. Kung gusto po ninyong malaman kung paano po yung pagpunta doon, comment nyo lang po sa baba para po may upload ko po. Yung number 9 naman po, titingnan din natin yung klase ng gitara, yung ginamit na yung wood. So kung laminated o yung solid na tawag sila, kasi meron yan solid yung ginamit na wood. So ewan ko kung kita ba. So di bali, ano ko lang po sa screen ninyo, po-post picture. Meron po kasi solid tapos meron yung laminated lang na para siyang plywood na patong-patong, yung mga laminated. So ito yung mga solid. Ang kainaman doon, maganda yung kanyang tunog compare doon sa laminated. Yun nga lang, mas ang laminated, kumbaga medyo matibay siya. Ng mga ganito, medyo sensitive na baka mauntog, depende sa pagkakauntog. Iuntog kita dyan, makita mo. Ng diferensya o ng crack, di compare doon sa laminated. Pero kung sa akin, mas gusto ko yung maganda yung tunog. So ingat lang po ang gagawin natin para hindi po siya magka-crack. So ganoon na lang po ang ating gawin. So yung number 10 po natin, po tayo didepende sa design. Kasi minsan maganda yung design pero pag tinest siya, medyo mas maganda pa yung design na parang hindi mo gusto. Pero siyempre kung merong design na talagang gusto mo, pero maayos naman, magandang tunog, o lalong good yun. Good! So kung meron namang mga katabing mga tindahan, kagaya po dun sa Santa Mesa, ayan, tabi-tabi na po o magkakalapit na po yung mga tindahan ng gitara po doon. So kung meron kang design talagang gusto, so wala doon sa isang tindahan, try mong lumipat sa iba hanggang sa makita mo yung design na gusto mo. Pero siyempre, itetest mo pa rin kasi baka mamaya maganda nga yung design, yung gusto mong design pero yung tunog niya parang hindi mo gusto.
Kaya maganda po talaga magsama tayo ng marunong na maggitara, mga kakilala mo, para may test niya yung tunog at mapayuhan ka o masabihan ka na yung design na nakuha mo, yung design na gusto mo, kaya lang yung tunog hindi ganun kaganda. So dapat ang priority natin dapat talaga yung tunog ng gitara na bibili natin. Ang tip number 11 natin, siyempre bukod sa tunog, hindi lang po tatakos puro sa tunog. So tetest na po natin yung kanyang physical. Tama na yan. Ating gabi na. Physical Natulog test. ka naman. So susuriin po natin every detail ng ating gitara. Huwag po tayong mahihiya na tignan mabuti, no? Bawat detalye ng gitarang ating bibilin. Hindi lang naman kasi 500 lang yung ating bibilin, hindi lang 1,000. So lalo na kung ang budget mo 5,000, 6,000, so medyo may kamahalan na. So kailangan talaga ay every detail ng gitara titignan mo. Simulan mo sa headstock, no? Titignan mo yan. Tignan mo yung headstock niya, yung tuning keys o tuning pegs na sinasabi nila. Ayun po yung pihitan. Titignan mo kung naglo-loose. Titignan mo kung maluwag siya, hindi na kumakagat. Isa-isahin mo yun. Ayan. Tsaka pagka pinapatunog siya, ayan, kailangan sumasabay. Pag pinihit mo, ayan, ewan kung dinig, ayan, sumasabay. Pag ikot, ayan, ayan, nagre-response, sumasabay. Kaya titest din po natin yan. Tapos tatanong po natin yung nut na ginamit. Maganda yung bone nut, kaya lang medyo may presyo ho yun, medyo mahal. Pero okay lang po kung solid plastic. Ito, di naman po ito bone nut, so solid plastic. So medyo tumagal naman siya. Matanda pa ho sa pamangking ko ito eh. Hindi lang po ito 10 years o 15 years. Tagal na ho sa akin to. Pero awat tulong ng Diyos ay buo pa naman. Yan, maayos pa siya. Medyo meron lang konting galos. So hindi naman po maiiwasan yung pagka matagal nang ginagamit. So, nagkakaroon siya ng konting galos lang naman. Pero wala pa naman po itong crack o basag. Kahit na nauntog siya minsan, hindi naman po malakas yung pagkakauntog. So yun po, simula po doon, headstock, nut niya, tapos yung kanyang fret, yung kanya pong fret, ito po yung fret wire. Ayan, titingnan din po ninyo yan kung flat na. Pagka flat na po yung fret wire nya, hindi na pabilog. Dapat po kasi pabilog siya, hindi pa flat. So hindi na po maganda pagka flat. Kaya nga po yun ang kainaman pagka brand new. Kasi pagka second hand, siyempre lalo kung matagal nang ginagamit, so may mga na yan, pudpud na yung fretboard. Ito yung fretboard, saan tayo tumiti pa. So minsan na yan, pudpud na. So titingnan natin yan. Tsaka yun nga, yung fret wire. Titingnan din natin po yung markers, position markers. Ayan, yung mga inlays. Titingnan po din natin yan. Kung minsan hindi pantay-pantay, lubog na. So yeah, titingnan din natin yung mga inlays nya. Sa mga second hand, talagang ganun po. May mga kupas na dito, no? Pudpud na. Yan po yung kadalasan dito dahil dito yung lalo kung pasmadong kamay, pawisin. So yun, normal na talaga na kupas na yung kanyang kulay dito. Yan, test natin. Tapos dito naman, yan yung body nya. Tingnan ninyo yung kanyang body. Dito banda kung pantay pa. Kasi minsan lumulobo po ito gawa nung sa bridge. Pagka medyo sobrang higpit ng string, ayan, minsan umaano yung bridge nya. Dito banda sa body, lumulobo. Medyo umaangat ng konti. Titingnan natin.
Yan, importante rin yan. Yung mga inlays. So dito meron din tawag nila pick guard. Check din niyo yung pick guard kung angat na, hindi na nakagulo, hindi na maayos ang pagkakadikit. So tingnan din natin yon. Kung may pick up po, wag nyo na pong kunin yung pick up na wag naman po sana magagalit yung gumagawa. Yung pick up na single coil, nakikita po ninyo may para na gano'n display na pick up, tapos may mga knobs, tuner, tsaka volume. Ang kunin nyo pong kung pick up, kung gusto nyo po yung gitarang may pick up acoustic, yung may ganito, yung mga ganito may yung ganitong klase. Yan po, yung ganyan ang kunin po ninyong klase na may pick up. Ayan, ito yung mga kanyang mga tuner. Tapos meron din po yan dito na kung pagtotono. Ayan, wala lang po kasi ito battery. Ayan, kung halimbawa, lalo kung beginner tayo, hindi natin alam itono. Mga application po ngayon na pwede nang gamitin na pantono. Hindi tayo marunong magtono ng gitara. Pero kung may pick up po, tulad po nito, so parehas lang din po yun. Pwede na kayong magtono ng kayo lang. Hindi nyo na kailangan pa na magtawag pa ng kakilala ninyo na para lang itono yung inyong gitara. So yan. Siyempre pagka naitono na, maganda kabisaduhin din po ninyo yung tunog para matuto po tayo na magtono o pag alam na po natin yung mga tunog ng bawat string. In case lang na masira o kaya nawala na tayo ng battery, so alam na ho natin magtono. So bukod po doon yung bindings, ayan ang mga bindings nya. So lalo kung mahal yung inyong gitara tapos ang bindings ay tabi-tabing, hindi ho maganda yon. So check nyo din po yon, bindings. Tignan nyo kung may mga basag o may crack, gas-gas. So kung brand new siya, dapat malinis po yun. Kung second hand naman po ang bibilin ninyo, siyempre kunin nyo yung walang masyadong gas-gas, walang ang basag, walang crack, pero makita nyo parang may mga marami siyang gas-gas, talagang gamit na. So maganda siyempre yung parang halos brand new o halos bago. Kung ganun po, kung meron kayong makukuha na second hand na ganun, o swerte yan lang po kasi yan. Tapos po noon yung bridge. Titingnan nyo po yung bridge kung talagang maayos o nakadikit. So, para malaman po, kuha ko kayong papel, siksikan nyo para po makita po ninyo kung maayos pa yung bridge nya. Saksikan nyo po ng papel. Tingnan nyo dyan, siksik nyo ganon. Tingnan nyo kung lulusot yung papel. Pagka lumusot siya, ibig sabihin hindi siya maganda yung bridge niya, medyo baka hindi na tumagal yung bridge. Ganun din sa, lalo kung second hand, titignan po ninyo mabuti. Tapos yung saddle, ito yung saddle niya, kung masyado ng lubog. Pagka second hand po yan, kasi minsan pinapakialaman po yan, so gusto nila ibaba yung action. So nililiha po nila, kailan kung minsan napapasobra sila o kung masyado ng lubog. So kaya dapat talaga may kasama ka talagang marunong. O yan, titingnan po yan yung pin, kung mga basag na yung pin, ito mga pin. Tulad po na nasabi ko kanina, pagka kukuha po kayo ng acoustic, kunin nyo yung nakapin, yung bridge may pin. Hindi po yung bridge na sinusuksok lang yung string dito, silulubog po yun pagkatagalan. So yung ganito po, yan, matagal po yan. Tulad po na sinabi ko kanina, hindi lang po ito 10 years o baka hindi lang yata ito 15 years. Hindi ko nakalimutan ko lang yung exact na taon kung kailan ko po ito Sabi mo, tulog na ako. Isa pang importante na dapat nating tingnan sa acoustic guitar, o kahit naman di acoustic, kahit anong gitara po, kahit electric o sa nylon, yung kanya pong, ayan, nakikita po yung butas na yan, truss rod. Ayan, ito, truss rod, yan yung bilog na yan. Ayan, yung truss rod na yan, yan po, isa po yan sa pinaka-importanting parts ng gitara. Pag wala pong ganyan,
normally doon po sa mga mumurahing gitara, so wala po silang truss rod. Ang purpose po niyan, pag halimbawa ang ating neck ay medyo tumabingi, yung muko, so yun po pwede siyang i-adjust. A-adjust po siya. O kaya kung medyo tumingala naman, yan, i-adjust din po natin para magdiretso. Yan. So, para po natin malaman kung diretso yung ating neck, so sisilipin ninyo yung mula dito hanggang doon sa may dito sa nut. Silipin ninyo yung diretso yung ganun. Natitignan ninyo. Silipin ninyo, makikita naman po ninyo pagka kung tabingi o kaya kung tabingi na nakaganyan o kaya ganon, o hindi naman kaya yung parang kinusot, parang piniga siya, no? Parang piniga na ganon. Ayan, kaya talaga importante na may kasama kang marunong para siya tumingin mabuti. Sana lang yung kasama mo hindi ka biruin o lokohin. Pero hindi naman po siguro kung talagang kakilala mo yung sasama mo na marunong sa gitara para maayos o maganda yung mapiling gitara. Halos the same lang naman kung electric naman ang gusto mo. Halos the same lang yung titignan mong mga detail o mga detalye ng gitara. Yung kanyang head, yan. Ito, itetest mo yan yung mga tuning pegs, tuning keys, yan. Tapos yun natin, tulad po sinabi ko kanina, so itetest nyo po lahat yan. Kaya lang, ang ano lang dito po ay kailangan na nyo isaksak. So kung yung acoustic guitar ninyo ay may pick up yung inyong bibilhin, so kung meron kayong extra at nabili ninyo yung may pick up, so kailangan po ninyong isaksak. Saksak po ninyo sa amplifier, pasaksak po ninyo sa kanila sa tindahan, sa salesman, para mapatugtog po ninyo. So test po ninyo kung maayos yan tumunog, kung walang parang sabog, yun test po ninyo, no? Sa electric ganun din po, kailangan po ninyo saksak para marinig ninyo yung tunog niya. So yung mga switch niya, yung pick up, ayan, yung mga knobs niya, para po matest po ninyo yung kanyang volume, yung tune. Ayan, lahat po yan. Ayan, kung electric guitar. Pero tulad po na nasabi ko kanina, kung beginner pa lang po tayo, wag po munang electric. Kasi kung electric guitar, kailangan nyo pang bumili ng amplifier. Ang gastos-gastos mo! Yung iba, gumagamit ng mga sa karaoke o radyo. So kung okay sa inyo yung tunog nun, so nasa sa inyo po yun. Pero mas maganda po talaga guitar amplifier ang gamitin. Kasi talagang dinesign siya para sa electric guitar. So bibili pa po kayo nun. Tapos kung gusto nyo pa, bibili pa kayo ng mga pedal o effects. So marami pang bibilin. Hindi katulad sa acoustic. So pwede mo nang gamitin siya. Wala ka nang masyadong kailangan pang i-prepare para kapatugtog siya. Kunin mo lang, tono. Ayan. Hindi katulad ng electric guitar, marami ka pang i-prepare. Kukuha ka pa amplifier. Tapos may mga wiring, siyempre. So marami pa pong gastos mo. Marami ka pong ilalabas pa para magamit mo sa electric. Di katulad ni sa acoustic, maliban lang kung gamitin mo yung pick up niya. Siya pa po palang tips ko rin, bawa nakabili na kayo, maganda po pagka hindi nyo na po siya gagamitin. Bawa magbabakasyon kayo, may iwan yung acoustic guitar sa bahay, meron kayong outing o basta magbabakasyon, hindi nyo naman dadalhin yung gitara ninyo. Maganda po wag nyo pong wala sa tono, luwagan nyo ng konti yung string, kahit mga dalawang ikot lang. Ayan, lahat po sila ganun ang gawin po ninyo. Kung hindi nyo naman po gagamitin ng 2 araw o higit pa, so lahat po sila wala nyo sa tono. Paluwag po, hindi pasikip. Kasi wala nga sa tono, pasikip naman ng ginawa natin, hindi po tama. Kasi po ang purpose po noon para yung tension ng string
hindi po umano yung ating neck. Kasi po yan, hinihila po kasi niya. So ganoon po sa bridge. Pagka napasikip yung inyong string, nagkamali kayo ng ikot, ibig paluwag, pasikip ang ginawa po ninyo. So may tension po sa galing sa string. So hihila po siya. So kung luluwag po, papaluwagan natin. So mapapahinga yung bridge. Sa lahat, mapapahinga, pati yung string mismo. Paano masabi? Kung hindi po natin siya gagamitin ng mga 2 araw mahigit. Kung halimbawang naman, 1 araw lang, so gagamitin nyo ulit. Kahit yung dalawang string lang na itong malaki, yan lang po yung tanggalin ninyo sa tono. Madali lang naman po kung meron kayong pickup na ganito, madali lang yun yung maitono. Kung ngayon, kung wala ng battery, kung wala ka ng cellphone, so marami naman pong mga application sa cellphone, sa Google. Download lang po kayo. So ang akin po ginagamit ko na tuner, Nantog na ako, Uncle. share ko lang po sa inyo, ay ito pong Pro Guitar. Ayan, kung nakikita. Pero ipopost ko lang din po sa inyong string na galing sa Google. So yan po yung aking ginagamit. So yan po mga classmates, sana po ay wala akong nakalimutan na ibahagi sa inyo o tips bago po kayo bumili ng gitara. So ingat po kayo sa pagpili para hindi po kayo magkamali na mapili ninyo ay yung gitarang puro problema ay bibigay sa inyo. Kaya nga po sabi ko ay magsama kayo ng kakilala ninyo o kaibigan na mapagkakatiwalaan na hindi naman kayo bibiruin sa pagpili po ninyo ng maayos na gitara. Kaya po kung kulang yung inyong budget dun sa gitara na nakita po ninyo na talagang gusto ninyo na maganda para sa inyo, pag-ipunan po natin, pag-ipunan po ninyo na para mabili po yung talagang gusto ninyo. Kasi kung halimbawa baga bibili kayo tapos hindi naman ninyo magagamit kasi hindi talaga yun ang gusto ninyo, nagamit man ninyo yung umpisa lang, yung bago, later on parang hindi na kayo, parang ayaw nyo nang gamitin siya kasi hindi naman talaga yun talagang gusto ninyo, na napapangitan kayo sa pagtitipa o ano pa man. So maganda po yung talagang gusto po ninyo ang inyong bilhin. Kaya kung konti na lang po yung diferensya, ipunan na lang po ninyo, wag po kayo magmadali. Ayan po, wala naman po kayo sigurong concert kinabukasan. Yun lamang po mga classmate, at meron po akong shinare sa description box. Share ko po sa inyo kung saan po ako bumili ng electric guitar. So ito po yung aking nabili. Ayan. Share ko po dyan sa description box yung link ng video kung saan ko po binili itong ating electric guitar na to. So yun lamang po, maraming salamat po sa muli ninyong pagtitiyaga sa panonood sa aming mga vlog, lalo na po dun sa mga nakasubscribe na. Oh, gusto mo bigyan kita may isa pa ako Huwag po kayo mag-alala kung kayo po ay nag-subscribe dahil po sa gusto nyo matutong mag-alaga ng rabbit. Kasama pa rin po yun sa content ng ating channel. Patuloy pa rin po ako magbabahagi sa inyo ng mga ilang tips sa pag-alaga ng rabbit. Magsishare po ako sa inyo ng mga ginagamit ko po sa pag-alaga ng rabbit. Bukod din po doon yung mga mahilig mag-edit ng video. Yan, nag-upload din po tayo niyan. Yung mga video editing sa mga YouTube tutorial. Para po sa mga gustong sumubok na maging YouTuber, meron din tayong gagawing mga video na gagawin, mga YouTube tutorial. So yun lamang po, at good luck po sa pagbili po ninyo ng gitara. Sa mga susunod po ng mga araw, sa kalooban ng Diyos, kung tayo po ay makakapag-upload, sisikapin po natin muli na makapag-upload about po sa gitara. So yun lamang po, maraming salamat po sa Diyos at God bless po sa ating lahat. Tapsilog. Ano ka nasisira, ulo? Tapat ako para sa iyo. Di totoo yan. Bola lang yan. Lagi o giliw. Tapsilog.